Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Facts First episode ngayong araw. Today is June 17, 2025. Kung napapansin nyo, medyo maliwanag po yung background ko. No? Medyo babawasan natin ng konti yung ilaw. Yun ay dahil we are recording this episode earlier today. Actually, umaga ngayon, no? 8:43 in the morning. Pero by the time na pinapanood nyo na po ito, gabi na po. Okay, ano po ang pag-uusapan natin? Again, this is a recorded episode. Ang pag-uusapan po natin na itong nangyari dito po sa ating 19th Congress, meaning both the Senate and the House, kung saan naunsyami yung hiling na karagdagang, yung tinatawag na wage increase na dapat ay legislated across the board. Magkaiba po yung version na naipasa ng Senado at saka nung House of Representatives. Sa Kamara, nasa 200, sa Senado, 100. Ang problema, hindi sila nagkasundo kung magkano ba dapat yung aumento. Ano ba yung nangyari? Dahil napakatagal na po nitong hiling na legislated wage increase ng ating mga manggagawa. Ito po yung pag-uusapan natin. At how big a factor was Malacanang? President Marcos himself and of course, business groups who were opposed to this across-the-board legislated wage increase. I'd like to welcome to our program for the first time, siya po yung Secretary General ng Sentro na Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa, si Mr. Joshua Mata. Magandang araw po and thank you for joining us dito po sa Facts First. Magandang araw, Christian. At salamat sa pag-imbita sa akin. Okay, pag-usapan natin, no? What happened? Very promising, di ba? As far as I know, since 1989, ito na sana yung kauna-unahang legislated wage increase. Pero what happened? Well, obviously, disappointed kaming lahat, if not disgusted ang marami sa amin. Dahil sa tingin namin, kami ay binetray ng mga kausap namin, particularly sa Kamara, dahil si Speaker Romualdez mismo ang nangako sa amin na talagang irarush nila ito to make sure na maipasa ito before the end of the 19th Congress. Pero obviously, kahit siya, hindi niya kaya talagang ipatupad yung kanyang pangako, no, dahil mukhang diniinan na siya talaga ng todo ng Malacanang nung last minute na. If you would recall, naglabas ang Malacanang ng yung kanyang economic team. Naglabas ito ng kanilang position paper saying very, very clearly that they have strong reservations sa kahit na anumang legislated wage increase, whether this is 100 pesos or 200 pesos. That obviously signals the interest of Malacanang to kill the bill right there and then. Obviously, ayaw ni Marcos na umabot pa sa kanya at baka kailanganin pa niyang i-veto para lang pagbigyan ang kanyang mga business friends. Sorry, Christian. Ang inisip ko lang, sir, kung talagang ayaw ng Malacanang, bakit umabot pa sa third reading in both houses? Diba? Kasi pwede naman nila yung patayin earlier in the process of legislation in both houses, diba? Umabot ng third reading na ipasa ng bawat kamara. Bycam na lang sana kung sakasakali, diba? Tama. I think it's one of those things na nakikita natin na consistently sa attitude ng ating presidente. Hindi rin malinaw sa kanya ano magiging position niya talaga. I think for a time, he allowed the whole thing to go along. Pero you have to also remember that all those times, na very consistent naman siya. Parati niyang sinasabi, kailangan to pag-aralan, kailangan to pag-isipan, kailangan to mas maganda ibalik ito sa regional wage boards. No, at mukhang malinaw na hindi niya naintindihan ano yung sitwasyon talaga. Precisely because nag-fail na ang mga tripartite regional wage boards natin after 36 years to ensure na meron talagang fair share sa fruits of labor ang mga manggagawa. It is precisely because of that reason that we ran to Congress nung nagsimula itong 19th Congress. No, so hindi naman niya sinabing hindi siya pabor. Pero hindi niya rin sinabi directly na pabor siya, and more importantly, yung action niya tells us very, very clearly that at the end of the day, nagdesisyon siya na patayin ito. Okay, sige. Pag-usapan natin, sir, yung data behind it. Baka isipin ng iba, masyado malaking 200 per yung legislated, tapos across the board, lahat yan, di ba? Sa bawat manggagawa. Sa Senado, 100. Ang sinuportahan niyo, tama ba yung 200? Opo, kasi ang final po namin sa Kamara ay 150. Ang ipinasa po ng Kamara ay 200. Tinaasan pa. Okay, pag-usapan natin yung data behind that. Can businesses approve, can companies actually afford that, yung 200?
peso daily wage increase? Yung Ibon po came out with their own analysis, no? And this came out even during the hearings, no? Na sinasabi nila that businesses can actually absorb ang wage increase na ito na 200 pesos. And it will make a dent sa kanilang profits by only around anywhere from 9% to 12%, at most 15%, no? So kaya nilang i-absorb ito very, very clearly. At hindi rin naman tama yung fear-mongering na kinakalat, particularly ng ECOP at saka ng iba pa mga business groups, that it would lead to closures, lalo na ng mga MSMEs daw natin. Alam nyo, nakakalungkot na yung mga MSMEs ang parating ginagamit ng mga businesses in order to hide the fact that kailangan nila talagang mag-adjust na ng sahod para sa kanilang mga manggagawa. What's the truth here? Yung mga micro enterprises po natin, hindi naman sila exempted sila sa pagbibigay ng minimum wage. So hindi dapat sila ginagamit na argument. Meanwhile, ito pong iba pa mga MSMEs natin, they actually enjoy a whole host of benefits provided by the government, particularly through the DTI, no? Anywhere from microcredits, no, to halimbawa yung mga assistance sa kanila mga location. Lahat yan nakikinabang doon and that counts for billions of pesos, no, that are given to support them. But more importantly, ito pong mga businesses natin, lalo na yung big business natin, no, sila po ay nag-enjoy na ng sangkatutak na mga benefits from CREATE at saka yung CREATE More laws na ipinasa ng gobyernong ito. So, in other words, for many years, they have been earning windfall profits because sa suporta ng gobyerno. Then why is it so difficult for them to finally adjust yung wages ng mga manggagawa? As you mentioned, 36 years ago, ang wage setting natin ay nationally legislated. Ginawa itong regional wage setting. Pero anong resulta nun? Ang resulta nun, all our minimum wage earners are actually consigned to earn wages that are way below the poverty threshold for a family of 5. So, hindi ho totoo na hindi affordable ito. And we have proven that again and again sa lahat ng mga hearings na ginawa po, both sa Senate at sa House. And that took us more than 2 years of discussions. Unfortunately, the President opted to listen to fear-mongering ng mga business niya kesa sa mga manggagawa. Ito ay nakakalungkot, Sir Joshua, no? Yung tingi na nga yung hinihingi. Diba? Pag inisip mo yung hinihinging wage increase, talagang dadaan ka pa sa butas ng karayom. Tapos dito, Exactly. hindi pa nakalusot sa butas ng karayom. Pag-usapan natin yung kita na nakabubuhay, yung family living wage. I think mga nasa 1,200 yan, no? So, That's right. Ano ba ibig sabihin ng family living wage na yan? Para mabigyan ng konteksto yung mga nanonood sa atin, baka hindi sila familiar. Siguro, yung mga negosyante, para kahit pa paano magising. Ang ibig po sabihin niyan, yung mga manggagawa na tumatanggap ng ganyang pasahod ay may sapat na kakayanan, hindi lamang para tustusan ang mga basic needs ng kanyang pamilya, no? Food, shelter, clothing, education, health, but would even have some savings na pwede niya i-pool para sa pagka dumating ang panahon na kailangan niya ay may magagamit siya. Yan po ang totoong ibig sabihin ng living wage. At unfortunately, sa ating gobyerno po, bagamat ito yung sinasabi ng ating konstitusyon, this has never been operationalized. No? In fact, hindi nga ho naglalabas ng data ang gobyerno sa living wage at this point in time. No? Marami ini-estimate po ito ng mga think tanks at saka ng mga academics. Okay. So dito, pag-usapan natin yung tripartite regional wage boards, no? Kasi yung common na impression diyan. Hindi tama rin yan kasi hindi magkakaiba naman yung standard of living across the country, no? Bawat rehiyon. Why do you think this setup actually is not a success? Why did it fail? At kailangan talaga na across the board, nationwide, legislated wage increase? Maganda bumalik tayo nung kung kailan yan itinatag, no? Nasa kilusang union na ako noon, Christian, no? So I've been in the labor movement for 3 decades and I saw
yung pagkilos ng gobyerno natin para gawin yan. Very clearly, at that point in time, they wanted to avoid yung the fact that it's so easy for all the labor movement to band together and put pressure on Congress in order to adjust the minimum wage. They wanted to avoid that. And they found a solution by saying that we need to, ang tawag nila, we need to rationalize. That's the word they used there, di ba? We need to rationalize wage setting. Na ang ibig lang sabihin nila dyan ay i-depoliticize away from Manila and allow each regions to set up their own minimum wages. Ostensibly, dahil magkakaiba daw ang cost of living, no, sa iba't ibang lugar. Which is funny because we all know that pare-pareho naman ang presyo ng maraming mga produkto na kinakain ng mga tao at hindi naman tayo magkakaiba ng kinakain. Ang nakakalungkot, if you go from Manila, then pupunta ka lang sa Region 3, punta ka lang ng Bulacan sandali, ang drastic na ng decline ng minimum wage levels. Ang katwiran nila dyan, again, para daw ma-disperse yung industries papunta sa mga regions natin. Well, obviously, after 36 years, none of this actually happened. What happened was exactly what they wanted, and that is to make sure na yung ating cheap labor policies ay naging mas cheaper pa, no, dahil sa regional wage setting. Can you imagine? We have a very contradictory situation where one of the highest cost of living is found in Barm. But where do you find the lowest level of minimum wage? It's in Barm. At saka napaka-contradictory nun, di ba? One of the highest levels of poverty, di ba? Exactly. I haven't seen the latest data, pero for the longest time, pinakamataas ang poverty incidence dyan sa Barm. Totoo po yan, no? At bakit ganyan? Kasi hindi naman po talaga na depoliticize ang wage setting through the regional wage boards. Ang ginawa lang niya, nilipat lang ang pagsaset nito sa mga region at do sa mga regions natin na walang masyadong kilusang union. Obviously, wala pong pwede magtanggol na organized forces para itulak ang tamang pasahod para sa mga manggagawa. And that's the reason why they get away with low wages in many of these regions. Parang ganito po ba yung nangyari dyan? Para maingganyo ibang mga negosyo na magtayo o mag-relocate outside of the nerve centers. So, kunwari, yung Metro Manila, di ba? Ito, mababa yung sahod dyan, no? Dahil mababa yung supposedly cost of living. Diyan kayo magtayo ng negosyo. Anong nangyari na exploit? That's the original argument that they were using. But it only led to nothing simply because alam naman natin na ang pagdedesisyon sa paglocate ng negosyo ng mga negosyante ay hindi lang nakabatay sa sahod Nakabatay din yan sa infrastructure. Nakabatay yan dun sa kuryente. Halimbawa, paano ka magne-negosyo? Paano may lilipat ang negosyo mo sa probinsya? Everyday may brownout dun. Yeah. Paano yun? Di ba? Tapos paano mong ang layo-layo niyan? Ngayon, yung mga regions, tapos asan ba ang market mo? Nandito sa Maynila, ibabiyahe mo pabalik dito. Sira-sira yung ating mga kalye. Ang tindi ng traffic natin. Puro kotong pang inaabot ng mga truck na nagdi-deliver ng mga produkto. So at the end of the day, the production cost rises the moment you move it out to regions that are simply not prepared to take on new businesses. And that's and that's the reason why the whole thing failed. And that's why we're saying dapat talaga we have to get out of this regional wage setting na at bumalik na ulit tayo sa national wage setting. Pero alam namin mahabang debate pa yan, so we opted to just ask for the legislation to grant us the 200. No? Maganda siguro, Christian, ipaliwanag ko rin bakit ba in the end maganda sana yung 200? Kasi I mentioned earlier na lahat ng mga minimum wage level sa buong Pilipinas, including sa NCR, ay mababa po sa poverty threshold. Yeah. Now, let's assume na katulad na sinasabi ng gobyerno, let's assume tama yung sinasabi ng gobyerno that there are at least 2 minimum wage earners per family. Now, let's assume that. If that's the case, then pag tinaas mo ng 200 pesos ang minimum wage sa lahat ng mga regions natin, almost all except for 2 or 3 regions would be above the poverty threshold for a family of 5. Meaning, kung totoong may dalawang nagtatrabaho, yung combined income nila will be enough to lift the family from poverty. And that would impact on at least 4 million workers kagad. At yun yung nakakalungkot, di ba? Bakit ayaw nilang iangat
sa kahirapan yung mga manggagawa at parang mas gusto pa ng mga negosyante natin na manatili lang sa poverty ang mga manggagawa. Well, ako, the only reason that I can think of is because one, alam nila mas mura, mas malaki yung manggagawa, mas malaki ang profit sila. No? And two, and that's about greed, but that's capitalism, right? But more importantly, two, pag mahirap ang mga tao, alam nila mas kaya nila talaga itulak-tulak dahil at kakapit sa patalim yan, and therefore mas disempowered sila. I think at the end of the day, they wanted to keep the working class, a vast section of it at least, working as the working poor, if you like. Yun nga eh. Actually, inisip ko rito, sir, ang pogi sana ni BBM eh, kung hindi nahinto ito, kung hindi pinatay itong effort na ito dito sa 19th Congress. Lalo, kung titingnan natin yung political turmoil na meron tayo ngayon, di ba? Tama. This is not exactly a populist move, but this is the right thing to do. Exactly. No, at ang nakakatawa ngayon ay nung nababanatan na siya, ngayon yung kanya mga spin master sinasabi, naku, hindi naman talaga against si presidente sa legislated wage increase. Yan ngayon ang spin ng Malacanang, if you've noticed, no? Kaya kami ang challenge namin. Sige. No, nakita na namin yung ginawa mo. Tingin namin ikaw ang pumatay talaga sa wage hike na ito ngayon. Let's go into 20th Congress and prove yourself. We are challenging the president. He should take a sincerity test. Kung totoo yung sinasabi ng kanyang mga spin masters na talagang hindi siya tutol sa legislated wage hike, we challenge him to come up with a statement saying that he will certify legislated wage hike sa 20th Congress. Then pag sinabi niya yan, then maniniwala kami, no, na talagang totoo yung sinasabi ng Malacanang at hindi lang ito another type ng pambubudol sa mga mamamayan. Why don't you push it further? I-certify niya talaga. Kaysa mag-statement lang. Diba? Kasi ito yung weird, no? Christian, madali kasi, sorry Christian, madali kasi mag-file ng bill eh. At obviously, magfa-file uli, yung allies namin, will ask them to file a bill for us again. Madali yon. Ang mahirap ay yung paano mong lampasan yung mga kasinungalingan, panloloko, pandidelay, pandidribble, ng mga nasa kongreso. Mahirap yon. Pero kaya yon, nalampasan namin yon. Ang pinakamahirap ay paano mong sisiguraduhin na hindi ito babarahin ng Pangulo mo. Yun ang pinakamahirap. At tingin ko ngayon pa lang, bago tayo magsimula ng wage hike campaign part 2, dapat si Pangulo, decision na niya. Ito siya ba ipabor dito o hindi? Para alam na natin kaagad. Okay. Ito kasi inisip ko, sir, no? Siyempre, may iba yung composition ng Senate at ng House of Representatives dito sa 20th Congress. Pero yung realidad tsaka yung mga punto, hindi naman necessarily nagbago. Tama po so, yun. Ordinarily, hindi magiging mahirap yung pag-push niyan. Although, nagkaroon ng panibagong opening yung mga oppositors niyan, no? And eventually, kung talagang gugustuhin, maitatawid dyan. Pero gusto kong balikan, no? Can you elaborate on that? Yung sinabi niyo, you were betrayed by the speaker regarding this. Kasi pwede ang impression dito, you were taken for a ride, di ba? Baka naman talaga in the end, alam nila na hindi lulusot ito dahil ayaw ng Pangulo. Pero pogi sila. Di ba? Well, kaya you know what? Nung nangako sa amin si Speaker Romualdez, when was that? That was in April. And last few days na lang ng Congress at that time before sila mag-break para sa election. Obviously, alam namin na ang ginagawa niya yan dahil kailangan din niyang isalba ang kanyang plummeting ratings. Bagsak ang ratings niya nung panahon na yun eh. Tapos, merong looming na mga malalaking rallies ng INC, may looming na rallies for and against impeachment. Limbawa, kasama yung rally namin, no, para itulak talaga ang impeachment. Hinaharap niya yung ganyang mga problema eh. Kaya, on the one hand, naisip namin na talagang pwersado siya. Kailangan niya ng papogi points. Tama yun, ganun ang pagtingin ng marami sa amin, no? Pero dinesisyonan namin na sige, nangako ka eh. So pagbigyan natin, let's take his word and then let's hold him to account for that, no? Nung pinasa nila for second reading before yung recess, that was a good sign. So binigyan namin siya ng pagkakataong patunayan niya talaga eh, na totoo siya sa kanyang salita. Dito, nung pumasok na yung last session, yung last 6 days ng 19th Congress, alam na nila kagad na hindi na gagalaw ang Senate sa 100 eh.
Kinommunicate na ng Senate yon publicly. Hindi na sila gagalaw doon. And then naglabas ng position paper ang Malacanang economic team niya saying no, either to 100 to 200. Kitang-kita namin biglang nagbago yung tono eh. No, kasi lahat ng mga kakampi na namin sa Labor Committee, except yung chair ng Labor Committee na si Fidel Nograles na naging missing in action, natalo eh. Tapos hindi na nagpakita mula nang natalo. No, lahat sila halos kakampi na namin eh. O sige, para wala ng BICAM, kahit yung 100 na lang. Okay na. Malayo yan sa 200, pero kahit 100, okay na yun kaysa naman sa 0, di ba? Lahat sila nag-agree na eh. In fact, we know for a fact that there were several times na nakipag-meeting sila kay Speaker, urging him to adopt na lang yung Senate version, no? And then suddenly, here's the funny thing, Christian. Suddenly, yung chair ng Labor Committee who was missing in action throughout this time, dahil nga again natalo na siya, bigla ba naman naglabas ng statement saying he's rejecting yung ino-offer ng Senate na i-adapt na lang yung 100 pesos para ma-skip na natin ang BICAM. And this was on the last day of the session. He was asking for a BICAM on the last day of the session, knowing fully well na hindi nagagalaw ang Senate, knowing fully well na ang Malacanang ay obviously against it. Why? Why all of the sudden na lumabas ito? Kasi ang suspetsya namin, hinanting siya ng Speaker of the House dahil ayaw ni Speaker na siya ang magsalita, ginamit niya yung kanyang Labor Committee Chair para siya ang maging fall guy niya para patayin ito. Pero walang kaduda-duda. The Speaker was clearly pressed by Malacanang to stop the bill and to kill it. That's the betrayal. Grabe, no? Pero after that, nagkaroon pa ng pahayag yung tagapagsalita ng House of Representatives na ibinabaling din naman yung sise dito sa Senado. Na kami, ito yung position namin clearly. Diba? Meron pang ganong slant eh. What do you think of that? Tama po yun. Pero kung talagang, pero kung seryoso ka talaga magpasa ng batas, hindi ba dapat willing ka rin mag-adjust? Kasi ganoon din naman ang gagawin nila sa BICAM eh. Mag-a-adjust din sila eh. That was the only way to save it, no? To adopt yung Senate version. Ngayon, magtatago sila sa argument. Unfortunately, yung mga defenders ni Speaker nagtatago ngayon sa argument na kasi pinupuwersa kami ng Senate. In the first place, yung Senate ay nagpasa ng batas nila, ng version nila, last year pa, February 2024. Dinribol nila ito. Yung 150 na final namin, dinribol nila yan hanggang na mahigit 1 taon. Tapos ngayon may opportunity ka na i-save mo yung bill by adopting the Senate version. Tapos aayawan mo? Anong layunin mo? Sa clarity ng pangyayari, sa series ng pangyayari, talagang ginamit lang ni argument na yan para patayin yung batas. Unfortunately, ito bilang panghuli, no? He'll be dealing with most of these people again sa House of Representatives. Exactly the same people. That's right. What could be the difference, if any, I think dito sa 20th Congress? I think tingin ko walang difference sa mga kakaharap namin. Ganun pa rin sila, no? Bobolahin kami niyan, i-dribble yan, i-delay yan, magsisinungaling, i-betray kami. I think yan lahat yan posible talaga yan. Ang tingin kong iba ngayon is that the labor movement would two things, no, na I can think of immediately. The labor movement would come in sa 20th Congress with far more allies in Congress and in possibly even in the Senate, no? Kasi nga may pumasok na 2 oppositionists sa Senate na naniniwala kami, kakampi naman namin. Sana, no? Tapos yung sa House, meron kaming mas marami, no? Dahil 3 yung naipanalo na akbayan, andyan yung ML, andyan yung Kamanggagawa, andyan at may mga district representatives na katulad ni Kakabag-aw, no, na pwede naming makakampi. So may mas malaki kaming pro-labor bloc na inaasahan. No? So that's the first point. But the second point and more important point is the fact that I think mas natuto na yung manggagawa. I think we are much more wiser now. People are much more wiser now to think that they cannot trust their legislature. But you will have to navigate through the same challenges or hurdles, di ba?
Yun ang That's true. realidad dyan. Okay. That's true. Sir. But kaya nga, tingin namin, ang mahalaga ngayon, i-pressure na si Presidente kasi siya naman talaga ang pumatay nito. Okay. Mr. Joshua, ang hirap palang i-pronounce na walang H, no? Mr. Joshua Mata, maraming salamat po for joining us today. For joining us tonight dito po sa Facts First. Maraming salamat, Christian. Okay. Sige po. Yan po si Mr. Joshua Mata ng grupong Sentro. Okay. This is a recorded episode pero naglista po ako ng mga babatiin. Okay. Ito po yung mga nailista ko kagabi. Okay. Pinabati po natin si Archie Buenaventura. Ayan. Ang mensahe po ay nanggaling sa kanyang asawa na si Rebs Buenaventura. Ayan. Sabi ni Rebs, he watches you on TV every day and every night. Wow naman. Salamat po. Thank you po. Thank you. Ayoko na masabi masyadong mabait, no? Okay. Sa mga taga-Bataan sila. Okay. Shoutout po sa inyo kay Sir Archie tsaka kay Ma'am Rebs Buenaventura. Magandang gabi po sa inyo. At tapos ito, greetings kay Mr. Felix Vargas. Ito, hindi ko alam kung nasa Philippine National Police pa rin siya, pero I think retirado na to, no? Si Ka Felix Vargas. Ayan. Kasi nung batang reporter po ako na nagko-cover dyan sa Camp Crame. Ayan. Ito yung mga isa sa mga pinakamababait dyan sa PIO, si Mr. Felix Vargas. Ayan. Meron siya mga sinasuggest na topic and definitely pag-uusapan po natin yan, boss. Salamat po. Tapos, meron po tayong mensahe from Paquito Tainio. Ayan. Binabati po natin ang kanyang asawa na si Flor de Amor Tainio. Ayan. Shoutout din po sa inyo, Sir Paquito. Magandang gabi po sa inyo. Ito, yung kaibigan nating journalist na si Voltaire Tupas. Nag-message siya sa ating kahapon at nagpadala ng photo. Yung kanyang kaibigan na taga-Amerika, yun, college best friend pala niya, ay nandito ngayon sa Pilipinas, nagbabakasyon kasama ang kanyang pamilya. Mga taga-US po sila. So, ayan, nagpadala siya ng photo, si Voltaire tsaka yung kanyang kaibigan. College best friend. So, binabati natin si Crystal. Araw-araw pala kayo nanonood. Ako maraming salamat sa iyo, Crystal, no? At sa iyong pamilya. Ayan, and sana hope to meet you someday. Okay? Kaya namang i-arrange ni Voltaire. Okay, maraming salamat po for joining us tonight. Ako po si Christian Esguera. See you sa susunod na episode ng ating Facts First podcast.